Pinatikos naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang mga miyembro ng Kamara de Representantes na dati umanong sumusuporta kay VP Sara ngunit tuluyan ding sumuporta sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Sa isang pahayag kasunod ng pagkaka-impeach ni VP Sara sa Kamara, inisa-isa ng abogado ang ilang mga mambabatas na anyay dating kaibigan at dating sumuporta kay Duterte. Isa sa mga binanggit ni Roque ang anyay may kinatawan ng Cebu na sumuporta sa impeachment maliban lang sa dalawa. Paliwanag ng dating tagapagsalita ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating taga Cebu ang pamilya Duterte. Ngunit lumipat lamang ang mga ito sa Mindanao, ilang dekada na ang nakalilipas. Tinawag din ni Roque ang ilang mga mambabatas sa dati umanong sip-sip kay VP Sara, ngunit tuluyan ring sumuporta sa kanyang impeachment. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Attorney Harry Roque. Matapos ang milyong-milyong mga Pilipino ang nagtipon-tipon laban dyan sa impeachment na yan, ang mensahe ay ang nais namin ay kapayapaan, ayaw namin ng gulo, at yung impeachment na yan ng gulo, abay mga kongresista went ahead at bumoto para i-impeach si Inday Sara. Alam mo, pinakanalulong ka taga Cebu. Kasi ang mga Duterte naman, taga Cebu yan eh. Yan ang pinagmulan nila eh. Nag-migrate lang sila sa Davao because ang Mindanao is the land of promise nga. No? So lahat sila taal na mga Cebuano. Lahat sila pumirma except sa dalawa lang na kongresista. Yung isa doon, naalala ko si kapatid pa na Governor Gwen, si Paulo Jan, no? Garcia, hindi pumirma. Pero yung mga dati talaga na super sip-sip kay VP Sara, isa-isahin ko yan. Si Daphne Lago, nako, super sip-sip yan. O tapos si Frasco na ang asawa, spokesperson. Si Cristina Frasco na Secretary of Tourism, ang kauna-unahang si Sara. Mantakin no? Bahagi yan ng naging pahayag ni Atty. Harry Roque. Batay nga sa kopya ng mga lagda ng mga mambabatas na sumuporta sa impeachment, kabilang sa mga Cebu representative na sumuporta ay sina 2nd District Representative Eduardo Rama, 7th District Representative Peter John Calderon, 4th District Representative Janice Salimbangon, 1st District Representative Rhea Gulyas, 5th District Representative Duke Frasco, at 6th District Representative Daf Lagun. Ayon pa kay Roque, hindi nito maintindihan kung bakit marami pa rin sa mga loyalista o sumusuporta kay VP Sara ang pumirma sa impeachment. Gayong tapos na ang deliberasyon sa pondo at yak ng may pondong nakalaan sa kanilang mga distrito. Git pa ni Roque, marami kasi sa mga mababatas ang nababahala na baka hindi sila mabigyan ng pondo kung hindi nila susuportahan ang impeachment laban kay VP Sara. Narito pa ang patuloy na paliwanag ni Attorney Harry Roque. Ang hindi ko maintindihan, alam ko may pera dyan. Pero ang punto naman, tapos na yung Kongreso eh. Last hearing sa nila yan eh, last session day na nila yan, tapos election na. So kumbaga, na-approve na yung budget na meron na silang kubra, so wala nang risk na hindi nila makukuha yung mga biyernes nila. Dahil tapos na ang budget eh. Napirmahan na nga, no? So, parang walang dahilan dun sa mga loyalista ng mga Duterte na pumirma. Dahil lang sinasabi nila, kinakailangan nilang pumirma para sa distrito nila. Hindi po. Hindi naman po pwede lahat ng dahilan ninyo para sa distrito. Meron din po dapat na paninindigan at meron din dapat na konsyensya. Dapat ang inyong desisyon hindi naman nakabase sa material. Dapat nakabase yan kung anong mabuti sa taong bayan. Yan ang naging bahagi ng mensahe ni Attorney Harry Roque.